So now, let's proceed naman po sa sum and difference identity. So, let's say you're going to establish po yung, let's say yung, pag pinag-add natin yung dalawang angles or pag pinag-minus, so we have this following identities. So, you have to take note of that. So, kumbaga, para matandaan nyo kagad yan, take note of the patterns, especially dun sa mga sign. Ayan. Okay. So, ngayon, from that, pwede ka tayo makaderive din ng mga iba pang formulas, kagaya nito. Okay. Sige, bago tayo mag ano nun, okay, so yung sa may, di ba yung sa Pythagorean identities, so, of course, you can have the following. So, pwede mong gawin, di ba, cosine squared theta plus sine squared theta is equal to 1, di ba? So, pwede rin na, halimbawa, cosine squared theta is equal to 1 minus sine squared theta, o di kaya yung sine squared theta equal sa 1 minus cosine squared theta. Tapos, pag sa, ito naman, okay, 1 plus tangent squared theta is equal to secant squared theta. So, pwedeng tangent squared theta is equal to secant squared theta minus 1. O di kaya naman, secant squared theta minus tangent squared theta is equal to 1. Tapos yung sa isa naman, we have 1 plus cotangent squared theta, okay, is equal to cosecant squared theta. So, pwedeng, let's say, yung cotangent square theta is equal to cosecant squared theta minus 1. O di kaya naman yung cosecant squared theta minus cotangent squared theta is equal to 1. Ayan. Okay? So, yung pagdating po dun sa part ng yung Pythagorean identities. So, dito, gawin din natin dito sa mga sum and difference of the angles. Na? Ayan. So, let's say dito sa may sine, di ba, we have sine of A plus B and then sine of A minus B. So, ang gawin natin, pag-add natin itong mga to. So, pag pinag-add mo yan, makakancel yung cosine A, sine B. Kasi ito minus. Kasi sabi nga, pag-add, di ba? So, magiging resulta will be, we can have another relationship. So, 2 sine A cosine B is equal to sine A plus B, sine of quantity A plus B plus sine of quantity A minus B. And then from that, para makuha mo yung sine A cosine B based on the sum and difference, so we can have 1 half multiplied by the sum of the sine of the sum and the sine of the difference of the angles. Ayan. Okay. Ito, sunod sa this one, no? Ayan. Note natin yan. Okay. Tapos, pag naman, kunyari, ang gawin mo naman, pag minusin mo yung dalawang yan. So, you can have, what do you call this? Pag minusin natin, no? So, magiging, makakancel to. So, magiging resulta will become 2. Dahil pinag-minus natin, ito magiging plus. We can have this 1. And then, magiging, ano naman siya. So, actually, shortcut ko na para mabilis. Ayan, gawin ko na siyang 1 half agad. Kasi yun din naman, doon naman din yung punta nun eh. Ayan. So, we can have 1 half, tapos, sine of the sum, minus the sum of the difference. Ayan. Okay, so ganun lang po ang gagawin natin, no? Pagdating man dun sa cosine, so ganun din. You can, of course, ang gawin natin, pag minusin natin, or pag plus natin, pag plus natin, so we can have cosine of A, cosine of B is equal to 1 half, tapos pag-add lang natin yung mga cosine. Pag-add lang natin sila. Right. So, ang dami pang relationship na pwedeng mabuo based on this identity sa pinapakita natin. And kapag naman sin A, sin B naman, that will be equal to 1 half. Tapos quantity naman ng cosine A minus B ang mauna. Yan. Okay, A minus B, tapos minus, okay, yan. So, dito wala namang problema kung mauna yung A plus B or A minus B kasi after all, plus naman to. Kaya lang dito, be careful lang dyan. Okay, sa part na yan. Yan. Okay, so yun lang. Oh. Then sa tangent, madali na lang yan. Okay.
Then, we also have some double angle and half angle identities. So, unahin muna natin yung double angle formulas. So, ito po, na-derive itong mga to. So, na-derive siya wherein yung dito, sa may sum and difference, no? Or sa sum, particularly, no? Yung sum ng mga angles ay ginawang yung, kumbaga yung A, ay yung B ginawang A. Ayun, so kumbaga parang naging A plus A. So, parang ganun po yung nangyari. So, sa kaso nung sa may, sa may, dito. So, kumbaga ito, ginawa natin siyang A. So, ito, magiging A na to, then magiging A. So, in short, pag double angle, iisa na po yung variable natin. Okay? So, magiging ganito na siya. So, we have the following. Sine 2 theta is equal to 2 sine theta cosine theta. Cosine 2 theta is this, and then the tangent 2 theta. Actually, doon sa may, sa part ng cosine 2 theta, meron pa siyang iba pang identity. Ayan. So, we can also have 1 minus 2 sine squared theta, or pwede ring 2 cosine squared theta minus 2, minus 1. Okay. Ayan. So, if I'm not mistaken. Tama pa. Okay, tama. Ayan. So, ayan po yan, no? And then, of course, from that, syempre, mag-derive-derive na lang po tayo, no? So, para makuha natin kung ano man yung nawawala. So, derive lang natin. So, let's say, yung sa may sin 2 theta, so, pwede nyo gawin, yung sin theta, cosine theta, let's say, it can be also equal to 1/2 of sin 2 theta. Then naman sa kaso ng, for example, yung sa may cosine 2 theta, so, pwede mong i-derive yung sa may sin squared theta. So, which is magiging equal sa 1 minus cosine 2 theta. May, then, tapos over 2. Kasi di ba may 2 ito eh. So, pwede rin po yan. And then, okay. Kung gusto mong extract pa, may square, so you can have this one. Or pwede rin na yung cosine 2 theta dito naman will be equal to 1 or square root of 1 plus cosine 2 theta all over 2. Ayan. So, ayan. So, actually, from these identities, marami pa tayong pwedeng ma-derive. Okay? And, of course, ito naman, punta naman tayo sa half angle. So, ito, kung napansin nyo po, yung half angle na pinapakita ko ngayon is may resemblance dito. So, wherein dito naman, ang ginawa, kumbaga yung theta, naging theta over 2. So, yung theta, naging theta over 2. Then, syempre, yung 2 theta, magiging theta na siya. Kasi hahatiin mo na nga. So, double angle, or half angle na nga po ang nangyari. So, paka-take note lang po yung ating mga formulas. Ayan. And then, para sa ating example number 7, ayan. Sige. Okay, expand and simplify the following functions. So, for letter A, we have sine of pi plus alpha. So, wherein, of course, yung alpha, yun po yung ating variable. Ayan. So, kung babalikan natin, yung isa sa mga ano niya kanina, so we have the sine, recall lang natin yung formula, sine of A plus B. So, we have sin cos cosine. Ayan. So, sin cos, then dahil plus yan, plus cosine. Ayan. So, yan po. So, of course, yung ating A is yung pi, tapos yung B naman natin is yung alpha. So, from that case, so, sundan lang natin yung pattern. Sine of pi, cosine of alpha, plus cosine of pi, then sine ng alpha. Okay, ngayon, syempre sa kailangan din natin ng calculator dito, especially kapag kayo ay kumukuha ng mga sine, cosine, or tangent ng mga iba't ibang angles. So, ano-ano muna natin yung sine pi. So, kapag kayo ay nagde-deal with trigonometric functions sa inyong mga calculator, so, kindly identify maigi kung naka-degrees or naka-radians yung mode natin. Ayan. For this part, sine of pi is 0. Kung naka-radians. Pero kung naka-degrees yan, sine pi, naka-degree mode ka, ang lalabas, iba. Okay? So, kaya be careful tayo dyan sa pagsiset ng radians or degree mode sa ating mga calculator. So, 0 siya. Okay. What about yung cosine ng pi? Ano naman ang cosine ng pi? Ang cosine ng pi is -1. Okay?
So, syempre, ito, dahil yung 0, may 0 na dito na nakamultiply sa cosine alpha, so, cancel out na sila. Yan, cancel out. So, matitira, so, negative 1 times sine alpha is negative sine of alpha. Yan po ang ating magiging answer. Okay. Next is for letter B, we have negative cosine of 90 degrees plus beta. Yan. So, for this one, yan, sige, pakita lang natin kung kanino sinolve natin. Number 7. Yan. Okay, so negative cosine of 90 degrees plus beta. So, balikan lang natin yung relationship kanina ng cosine, di ba? Yung cosine ng A plus B. Yan. So, we can have cos. Yan. Cosine ng A, cosine ng B. At dahil plus dito, so dito minus po siya. Ayan. So, sin. So, sine A, sine B. Ngayon, dahil may negative dyan, so we have to consider, syempre, na may negative outside ng cosine. No? So, sige. Ang gawin ko muna, isolve muna natin yung sa may, yung wala muna siya negative. Ayan. Ayan. Wala muna siyang negative sa unahan para hindi po tayo malito. Ayan. So, cosine 90 muna. Ayan. So, we can have cosine of 90. Okay, so this time naka-degrees naman. So, dapat naka-degree mode yung ating mga calculator. Ngayon, ano bang cosine 90? Cosine 90 degrees is okay, 0. So, magiging 0 to. So, maka-cancel out na naman si cosine beta. Or cosine beta naman dito. So, sine 90 is 1. 1. So, magiging 1 siya. Okay. So, therefore, yung ating cosine of 90 plus beta, so we have negative, so negative sine beta. Kaya lang, dahil may negative sa unahan, yung ating given, so yung final answer natin will become positive sine beta. Ayan. So, okay. Okay. And then for letter C, we have sine of A, sine of quantity A minus B minus sine of quantity A plus B. So, okay. So, we can have sine of A, cosine of B, cosine of B, mukhang beta pa. Tapos, minus cosine of A, cosine ng sine ng B. Yan. Okay? So, yan pala yung sa una, no? So, yung sine of A minus B. Tapos, minus sine A, cosine ng B, plus cosine ng A, sine B. So, from this, so, ano po ba yung matatanggal dyan? So, matatanggal dyan, basically, ay yung sine A, cosine B. Kasi, pag dinistribute mo yan, minus mo, so, cancel out. So, ngayon, ang matitira na lang yung negative cosine of A, sine B, tapos minus, syempre nakaparenthesis pa, yung cosine of A, sine B din. So, ibig sabihin, magiging answer natin, magiging negative 2 cosine of A, sine of B. Ayan. So, yan yung magiging answer natin. Okay. For this one. So, yun lang naman po. So, kailangan take note lang po natin yung mga identities ng trigonometry. So, next, let's have number 8. Ayan. So,
express the following as a sum or difference of sines and cosines. So, ibig sabihin, yung magiging sagot natin dito, pwede siyang sine of, yun, in terms of sine of A plus B or sine of A minus B, o di kaya cosine of A minus B, o di kaya cosine of A plus B. Okay, so number 8. So, here, letter A, muna, we have 2 sine of 4x cosine 3x. Yan. So, ngayon, okay, according dun sa naging formula kanina, balikan natin, sine at saka cosine, no? Ano ba yung formula niya? Sine, cosine. So, ang formula niya lang is ito. Ayan. So, sine, cosine, we have this 1/2 of the sum of the sine of the sum and the sine of the difference. So, ganun ang gagawin natin. So, syempre, ang magiging A natin ay si 4x, si B naman ay si 3x. Ayan. So, ito yung ating A. A ay si 4x, tapos si B naman ay si 3x. So, okay, para medyo madalian muna natin, tanggalin ko muna yung 2. Ayan. So, mamaya ibalik na lang natin. So, we have 1/2, tapos, ano sabi ko niya? Sine of 4x plus x or 3x. Ayan. Plus, no, tawag. Ayan. Sine of 4x minus 3x. Ayan. So, then, magiging ano na siya? Magiging, yung nasa loob, magiging sine of 7x plus, so ito magiging 4x minus 3x is x na lang. Okay? At dahil may naka-times 2 dun sa ating given, so therefore, ang magiging final answer natin ay, so dahil i-multiply mo lang sa 2, so ang magiging final answer natin ay sine of 7x plus sine of x. Yun lang po. Yan. So, yan po yung magiging sagot. So, kailangan tandaan nyo po talaga yung ating mga formulas na nabanggit natin kanina. No? Kasi pag hindi, yun na mahirap. No? Okay. So, now let's go to letter B. Yung cos naman. So, balikan natin ulit yung cos. So, sabi dito, cosine of A, cosine of B, magiging 1/2 nung sum nung cosine, nung sum and difference. No? So, sum naman. Sum pa rin. No? Okay? So, 3 cosine of 4 theta cosine theta. So, dito yung ating A ay si 4x or 4 theta. At si B naman ay si theta. Okay. So, tanggalin ko muna yung 3 para hindi po tayo maano. Okay. So, magiging 1/2. So, multiplied by, sige, unahin ko na muna yung minus kasi pwede naman pagbalik na rin. Cosine of 4 theta minus theta plus cosine of 4 theta plus theta. Yan. So, ano magiging answer niya, no? So, magiging 1/2 times cosine 3 theta plus cosine 5 theta. At dahil ang given natin ay naka times 3, so therefore, ang magiging final answer natin ay, so 3 halves, 3/2, tapos cosine 3 theta plus cosine 5 theta. Oh, ayan, 5. So, pinag-minus lang naman eh. So, check natin ang tama. Okay, so yan po. Okay, so tama po yung sagot natin. Pero kung gusto nyo, pwede nyo ma-distribute yan, wala namang problema. Gawin yung 3/2 times cosine 3 theta plus
3/2 times cosine 5 theta.